Luke 4:18. 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me, Martin, preach deliverance to captives and recovering sight to the blind, set at liberty them that are bruised, and to proclaim the labor, Lord. Our God is Jesus, the Anointed. Malakpak na malakas ang Diyos sa mga. Okay, so let's talk about, so the next slide. Let's talk about Holy Week and the Easter celebration. Sabi ko, Holy Week. Ano yung ibig sabihin ng Holy Week? Ano yung ibig sabihin ng Holy Week? Papakabanan. Tama ko, papakabanan, di ba? Yung mga iba, once a year na papakabanan. Pero dapat, ako, pag sa aking Holy Week, kailangan magpa-holy ka kay Lord. Magpa-holy ka sa Holy Spirit. Iba kasi, pag Holy Week ko, tuwa, excited. At sabi nila, mamatay si Lord. Excited pa sila mamatay si Lord kasi, buhay naman daw ulit. Pero, di sila excited doon. Excited sila doon sa bakasyon. O, wala dito na yan. Alam po, automatic yan. Alam naman ang bakasyon. Pero, yung mga iba, doon sila excited. Walang pasok. Walang trabaho. Doon sila excited. Kaya naman ito, pagdating ay Sunday, sabi nila, si Lord daw ay nabuhay. Easter. Alam niyo ba kasi ng Easter, nag-search ako ng nabuhay. It's not all English, the word meaning Greek, goddess of spring. Estre or ostre. Buti na yung ostrich. Spring meaning spring, tag-simul. Diba? So nabubuhay. So sige, tignan natin ang verse. May share ako sa inyo konting verse about sa Easter celebration para please tayo yung mga nakaputi. The-joke lang yan kasi yung isa pag-Pasko, alam ko. So baka siguro dahil sa mag-dance yun. So basahin natin sabay-sabay ang verse na to. Yung mga nagsimpil lang, kanyang umaga. 1, 2, 3. But Martha, by all the preparation, she came to him and asked, care that my sister has left me to do the work by myself. Tell her to help me. Martha, Martha, sabi ni Lord, you are worried about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what's better, it will not be taken away from her. Ayan, church ang nangyari sa atin. Laging dalawa, may Martha, may Mary. Minsan may time, alam naman natin kasama natin lagi si Lord, pero ito yung time na yung mga tao na wala ka, hindi ka masyadong busy, di ba? Wala masyadong ginagawa, yung mga iba. So, ito yung time na ang gusto ni Lord, dapat daw mag-alamay ka. Dapat mas may close sa tayo pag may mga ganyan, Pasko, Holy Week, nagpapakabisi tayo. Busy po kita sa pag-bisita, busy sa pag-apro, sa pag-ayos sa lahat. Nakalimutan natin yung essence, yung importansya. Bakit tayo nag-celebrate ng Holy Week? Bakit tayo bakit tayo wala naman nagpapako sa Kristo. Bakit kailangan, yung iba nagpapako pa, yung iba naman naglakad ng panahon, iba nagpapinitensya, iba naman hindi kumakain, hindi sila kumakain ng ano-ano. Pero nakalimutan nila yung pinaka-importance is yung ginawa ni Mary na umupo siya sa pala ni Jesus at nakinig. Nakinig lang. So paano makinig pa? Chris, basta tayo pag-pray tayo. Yun po yung time na yun na lahat ng tao busy ko mas lalo na mag-focus Lord sa iyo. So ganun po nangyari sa atin. Kaya tayo lang Lord, bakit minsan ba't ang tagal-tagal ng mga hindi ko Lord, bakit ganun? Parang hindi ko yan narinig. Sabi Lord, paano ka marinig? Busy ka na Di ba? Wala na busy ka na. So ang gusto Lord, magpapameri tayo. Sabi niyo, Mary. Dali na lang. Si Mary, di ba? So kasi magpapameri tayo. Yung masaya, di ba Mary? Masaya. Di ba masaya kapag narinig mo yung mabuti balita? Kasi wala naman si Lord ng balita na hindi mabuti. Dati ba sa Revelation? Mabuti pa rin yun. Buti alam mo na mangyayari ng isang magulat ka, di ba? So kung pa rin yun, sa Revelation, kitakutin ka. Buti alam mo na. Di ba? So hindi ka naman bigla. So mabuti pa rin yun. So technically, dapat daw tayo, pag ganyan may mga celebration, may mga
At si Lord ang magbibigay sa inyo ng kasunod. Huwag kayong maniwala kayo. Sa Matthew 28:7, sabay-sabay ulit, pagpabasa yung mga nag-toothbrush na ages and kaluman. For I know that you're looking for Jesus who was crucified. He is not here. Go quickly to tell his disciples, he has risen from the dead, is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you. Church, mabisa ng verse na to. Minsan iba pa nakikita. So, tinan natin, paano natin i-break yung Lord. May mga times, nasa trouble tayo, nasa pagsubok, nasa bagay na alam mo hindi mo ka ni Lord. Hinahanap mo siya. Takot ka. Baka hindi mo siya makikita. Takot ka iwan yung mga ginagawa mo. Takot ka na gawin yung pinapagawa niya. Pero ano sabi ng angel? Do not be afraid. Sabi mo sa kaliwat kanan mo. Si Judy, di ba pag sinusugat na kapitbahay, tayo na natatakot. Sabi na, huwag ka natatakot. Alam mo bakit? Si Jesus daw ay buhay na. Actually, matagal siya buhay. Minsan, tayo na ang patay. Patay ang ating pandinig, patay ang ating panalangin, patay ang ating devotion time, patay ang ating worshiping. Kaya, patay si Jesus sa atin. Pero si Lord, buhay siya. Never na siya namatay. Diba? So, sabi nga, again, ano sabi? Quickly, sa Galilee din daw, doon daw, ang maraming mga Gentiles. Ano yung Gentiles natin? Ang Gentiles po, ito po yung mga hindi mga Jews. Oo, ito po yung mga hindi sila Israelites. So parang others sila. So ngayon po, ginagawa natin ang mga Gentiles, tayo yun. Pero siya natin kung gawin, buhayin natin. Hindi mo kailang buhay siya, buhayin natin. Ang ating spiritual life. Alam niyo na yan, alam niyo na yan, hindi ko sabihin sa inyo. Alam niyo na yan, ano yung gagawin, di ba? Balikan niyo yung mga nandyan lahat. How to, paano magkaroon ng divine connection na kumbaga na effective. 24:16, ang nagsulat po dito ay si Haring Solomon. Si Haring Solomon po ay laging bumabagsak. Laging nawawala si Jesus. Kasi alam niyo bakit? 700 ang asawa niya. Yung 700. Isa asawa ng anak niya. Balang sasabi, isa asawa ng anak niya. Sa lalaki mo sa bayan, napakahirap pa isa ay 700. So meaning, maraming times po, si Solomon, si Haring Solomon, bumagsak. Pero, ano sabi dito? For the righteous shall fall 7 times, they rise again. But the wicked stumble when calamity strikes. Ano kaya natin gawin? Dapat magpaka-righteous tayo. Amen? Righteous. Ano yung righteous? Diba alam mo yung righteous? Sa Tagalog, right? Right? Tama. Diba right? Yung choose, pili. Tamang pili. Dapat lagi tayo may tamang pili. Lagi naman is always an option. Dalawa lagi yan, di ba? Yes or no. Kahit or left, mabalik ang panas, di ba? Wala pong pangatlo. Yung pangatlo, hindi pa lang, basta laging dalawa yan. So, lagi ka pipili ng tama. Kaya nga righteous, okay? Kaya dapat ngayon, sa bagay, pag naramdaman natin na si Lord ay parang namamatay ang connection kay Lord, at ikaw naman ay namamatay na yung connection sa spiritual, ikaw naman ay namamatay na yung gawain at ikay bumabagsak. Pumalakpak ng malakas sa mga righteous. Pumalakpak ng malakas. At ang mga! Hindi lang 7 times, 49, maraming times na basta tuloy-tuloy na. Kasi kapag hindi ka na righteous, yun na, wicked, stumble na. Bagsak ka na tayo. Ayun. So yun po yung ating kasama sa Easter. And then nagawa ko, every time ito about Easter, ito about the pagbuhay ng Lord. So, nagkaroon tayo ng matinding pag-worship. Nagtawag ko kanina na yung kanta wala, baka wala yun. Kasi kami ginagawa namin. My Redeemer, I know
Easter na Easter, pagkabuhay, walang, buti na sakto nila na matakan, pinag-ano ba yun, pinag-isip mo, o check ko lang. Check ko talaga na meron, meron din eh, yung kay Bishop din, di ba? Yung may nakalimutan ko rin ito, kasi sana niya ako, pag-Easter, may redeemer yung sa akin. So meron din pala kata sa Bishop Art. Actually, kata na yan yung dalawa, di ba? Puro original composition po yun ng ating church. Si Bishop Art Gonzalez. So yun, kata niya. So, yun. Anong mali ka naman yung chorus? Siya. Jesus died. He has risen from the grave to give us life again. Diba? Napakaganda po. And then we worship Him. Actually, tamang-tamang pag-usapan natin ngayon, sa topic natin, ito po yung pang-usap po natin. Pang-10 na po ito ng journey. Nagsimula po tayo sa, ulit-ulitin ko kasi parang nagsimula tayo sa salvation, and then sa prayer, sa faith, diba? Sa faith, pag-tuo, pananampalataya, and then number 4 is the Word of God. Number 5 is the devotion, yung pagbabasa ng Word of God. Number 6 is fasting, pag-ayuno. Number 7 is witnessing, soul winning. Ginagawa naman ni Brother Mark. Alam ni Mark yung soul winning. Kabisan naman yung Matthew 6:33. Bagay na natin, alam ko, meron din sa Mark eh. Meron din sa Mark para nakapangatid sa'yo. Diba sa soul winning. And number 8 is yung being a good steward, diba? Mabuting katiwala, mabuting katiwala ka sa kanyang, sa buhay mo, sa oras mo, sa resources mo, sa talent mo. And then number 9, we will talk about yung commitment. Sabihin nyo again, commitment. Commitment to the church and to the brethren. Yeah, so, alam ko yung mga igaw ka na. So, okay lang po yun. Pwede naman i-review and nag-pray. Pagdating ni mga March, pwede natin yung pag-pray sa mga wala ko last time. Yung commitment. And then finally, number 10, we do the worship. Pagsamba. Sabihin yung pagsamba. Pagsamba. Kaya nga po, ang ating ginagawa natin dito, ito po ay hindi, pag sinabi ka, saan po ka? Sisimba ako, hindi mo, ako po'y sasamba. Ang simba kasi, hindi yan, hindi yung sabi ng worship, simba kasi, ang word simba, nakinig ka. Tama, parang nakinig ka sa salita ng Diyos. Pag sabi ng sasamba, ikaw ay nagpuri. Ikaw ay nag-worship. Kaya nga, ang ating Sunday is Sunday worship service. Ano nga ba yung sabi ng worship? Tignan natin. It is the feeling of expression of reverence and adoration for a deity. Ano po yung deity? Ito po ay sabi, supernatural being. Meaning, di mo siya nakikita, lumilipad siya super, di ba? Superman ka, lumilipad eh. So, supernatural being or God. So, ang deity na pinag-usapan natin dito, next time, that deity is our Creator, our Almighty God. Nag-iisa na po ang deity natin. Baka may mga alisin na yan. Alisin na po siya. Cast up ng persona siya. Okay. And then next time, again, to worship Him, tanda ito, mga kapatid, mga kahit sumon, tanda niyo ito. Importante po talaga ito. To worship is to humble everything. Ngayon niya ba? Parang nakaharap ka. About us and to exalt everything about God. Yun po ang true meaning of worship. Akala ka sa iba, ay, naka-worship na ako. Hallelujah. Naka-worship na ako. I worship you, I worship you. Hindi po ganun lang ang worship. Kaya nga po napansin nyo, panghuli ito, number 10, hindi po ito inuna. Hindi po ito dinikit sa salvation worship. Kasi ito po ay medyo, kumbaga, kailangan mo na sa vida. Kasi medyo malalim na talagang worship. Hindi po yan na ganun-ganun pala, I worship you. Hindi po ganun. Okay naman yun. Pero kaya maganda po, tayo po ay ini-equip. Sabi niyo equip. Equip. Para malaman nyo. Kasi hindi naman sa nangyayari ng oras. Saan din ang oras natin? Di ba lang tayo ng mga trabaho? Tayo ng mga nagtara. Ito, meron nga dito, mamaya pumunta ko sa patay. Ako mamaya, babalik ako sa Manila. Kasi bukas may trabaho lang naman ako. Kaya accountant. Malapit na mag 8:15. Di ba? Deadline. Wala tulog. Kaya yung daliri ko,
mousepad, tapos tayo. So, bakit na dito ko? Ito na ginagamit ko. Ganyan na. Kasi nga, sobrang pindot, ganyan, mouse. Hindi kasi lang mouse. Ginagamit ko, yung pad. Kasi yung mouse minsan parang gusto ko, parang nag-keyboard ako. Parang nag-keyboard ako, parang gano'n. So, ganun ginagawa ko. Kaya, lahat ko tayo busy. So, kung busy ka, parang si Martha, may mga times sa talaga na ganito, ito naman yung merry time. Sabihin yung merry time. Ito yung merry time natin. Huwag na huwag kayo magpapakamarta pag merry time nyo. Magpakamarta kayo bukas. Magpakamarta ka sa Boston. Basta lumagang gabi, kasi ito, kung pero pag ito, merry time ito, Sunday, makikita kayo. Diba? Kaya nga kaya sabi ko, lahat po dapat humble everything. Ibaba ako sabi ko, paubos ka kay Lord. Paubos mo lahat ng mga galing mo, ng mga concern mo, mga worry mo, ng mga takot mo, mga yabang, pababa ka. And then, kailangan itaasin mo. Amen? Okay, ayan. So, hindi pa tapos yan. So, technically, next time, meron po tayo sa John 4, 23 to 24, magbasa ulit yung mga true worshiper. Yet the time is coming. And now, true worshiper will worship the Father in the Spirit and in truth. God is Spirit, and His worshiper must worship in the Spirit and in truth. Ito na. Anita, Chris, worship in the Spirit and in truth. Nalala ko, may nagtatang sa akin yan, bakit daw minsan hindi raw nag-worship. Parang may nakita na hindi nag-worship in Spirit. How can you determine nag-worship in Spirit ng tao? Siguro ito makaka-determine. Bibigyan mo naman tao sa andiyan sa bago. Paano malalaman? Malalaman ba kung ang tao ay nag-worship in Spirit? Malalaman mo? Meron mga kalam? Wala po. Sino nakakalam mo? Si Lord lang nakakalam mo. Hindi malalaman ng tao, kung ang tao na katabi niya ay nag-worship in Spirit, hindi niya malalaman. Unless patay na siya. Siguro pag namatay tao yun, uy, nag-worship in Spirit ko, sige, balik lang ako. Hindi ka naman nakakabalik. Kaya you can't know, right? Hindi ka pwede magsabi na, hindi ka naman nag-worship in Spirit eh. You don't know, right? Kasi si Lord ang nakakalam mo. Hindi natin alam niya. Hindi mo alam ang status niya, hindi mo alam ano. Kanya-kanya tayo ang lahat kay Lord eh. Kaya sabi dito, ang worship daw, kailangan, you worship the Father in spirit and in truth. Ano nga ba yun? Sabi next time, ito. Patapos na tayo, di ba yun? Ano nga natin? Sabi ko, worship Him in spirit. Number one, worship is to be spiritual in nature. Ano po yun? Hindi mo kailangan umalis na ng loob mo. Hindi mo kailangan umalis doon, di ba? May mga si baka, nalikas ka lang mo mag-astral. Hindi po. Sabi dito, not about the external worship such as building, altars, etc. or specific holy place. Ang worship mo hindi mo pagkasa kabiling worship, hindi mo pagkasa hindi mo worship. Ang worship mo ay meaning nasa yan. Kahit saan pwede ka mag-worship. Di ba? And then next time, ito po ay sincere action toward God and it occur everywhere. Meaning, sincere. Di ba? Sincere. Yung talagang ano ka, yung talagang sinasadya mo. Sinusuyo mo. Hinahabol mo. Hindi ka itigil kasi nga sincere ka. At pwede lang mo gawin kahit saan. Kahit saan po. Pero ginagawa kasi natin, kasi nga ito na yung mental natin eh. Masaya ka. Masaya ka lang kasama tayo. Di ba? Ito yung sabi sa Hebrews 10:35. Don't forget yung magsama-sama tayo. Pray, di ba? Ito yung kaya ginagawa natin ngayon. Ito yung experience nyo pa. Requires to take place in the heart and in the voice. So dapat sabay. Hindi pwede. Hindi pwede. I worship you. Pero galit ka naman. I worship you, man. Hindi pwede. Kailangan sabay mo. Ang labi mo ay kumakanta. Ang puso mo
ay nagsasaya. Kailangan sabay yan. Kaya nga again, sabi, heart and the voice. Tanda nyo, sabay dapat ha. So, ganun po mag-worship. Hindi pwede tahimik. Sayang. Pwede ka na sumigaw dito sa iba. Bawal sumigaw, di ba? Papagalitan ka sa school mo, sa library, bawal dito. Ito lang tayo sumigaw. Sumigaw ka ng pinakakasa sumigaw. Walang magbabawas sa ito. Kasi nag-worship ka eh. At pag sumigaw ka naman, sa hindi mo yung puso mo, na-connect na parang bisay na sigaw mo. Di ba? The louder you shout, ang puso mo, the greater tibok yan. Kaya di ba po, kung meron kayo, kasi may smartwatch ako, may kayo, beat per second. Minsan umabot naman ng 150 dito, 150. Parang nag-basketball ka, nag-worship lang kasi yung puso mo parang lumulog sa tuwa. Ano ba? Next slide? Ayan, ito, hindi ko masasabi na hindi kailangan. Pero sinabi yan na, everything else is merely enhancement of the heart and the voice. Such, playing instrument, singing, di ba kanya, dancing, enhancement po yan. Pero ibig na gawin mo, matitig singing, matitig dancing mo, pag wala yung voice and the heart, hindi po ma-maximize ang worship. Okay din naman yun. Sabi ka better, pero sayang kasi sayang na natin, oras pa. Kumbaga, sayang gusto natin malaman, paano ma-maximize? Kasi gusto mo kagaya mo ingay. So ito, sinasabi ng Lord sa akin, this is how you worship Him. In spirit and in truth, with your voice and your heart. Sabay natin. Okay? Next. Ito, worship is to be done in the Holy Spirit. Basahin natin, karena dito nakalagay dito, should come from a human spirit that is infused with the Holy Spirit. So, human spirit sa buhay. So, hindi na pwede mag-worship o patay. So, habang buhay ka pa, ang pinaka-mabuti gawin mo ay mag-worship para ikaw ma-infuse ng Holy Spirit. So, meaning, pag pumasok ng Holy Spirit sa'yo, doon ka lang talaga mag-worship kasi ka pumasok. Ni-invite mo siya. Di ba example lang ulit, parang natin, example lang, kung ako pa'y dating uminom ng alak, hindi na nalason. Kapag, uno ko lang, sa mga party, kahilip lang ako. Pero kung sila si Red Horse, tsaka si Tanway, lumalakas. May spirit na rin eh. Pumasok sa puso ka. Mga alam. Suwasin na ako. Wala nang pakialam. Ganun po. Ganun din kay Lord. Wala pa. Pero pag pumasok na sa puso mo, ang Holy Spirit, hindi mo na mawala yan. Talagang para ka na sa heaven. Kaya ang totoo po yung sabi na, get high with God, not with drugs. Noon, parang nilulong ako nito. Pwede mo mag-get high with God. Totoo pala yun. Yun nga kasi, your human spirit was infused with the Holy Spirit. And the next slide, may or may not consequences of singing in the Spirit, which Paul tells us of singing in tongues. Yes, normal po, ang singing in the Spirit, singing yung magsisigaw ka, mag-ano ka. Pero, ito, ilan naman lang ito, okay lang po yun. Pwede po yun. Depende po sa status mo. Basahin natin, may verse sinabi si Paul sa 1 Corinthians 14:15. Sabay-sabay, so what shall I do? I will pray with my spirit, but I will also pray with my understanding. I will sing with my spirit, but I will also sing with my understanding. Normal po na mapapos-pos po tayo and everything. Pero, yung sabi ko sa mga tumatay dito, actually, rule na yan, number one rule sa mga worship team, magpakapos-pos ka na sa practice. Doon sa bahay mo. Huwag ka mapos-pos. Ito mga sabay sa'yo ko pa naman ang worship leader. Magwawala ka na. Kasi, puspos na puspos ka eh. Hindi naman bawal puspos. Okay naman puspos yung mga tao. Kaya sabi daw, kaya sabi dito, pray with spirit and understand. Kaya isipin mo rin kung nasaan ka ba. Isipin ba yung mga tabi mo rin kung nasaan ka ba. Di ba? Wala ka naman sigaw-sigaw ka doon. Baka sabi mo, bali mo niya na ito. Nasaan na si Jesus famous? Wala si Jesus dito. Wala si Jesus. Hindi mapagkabalang-balo yung mga tao. So, kailangan mayroong understanding, discernment. So technically, you can sing in tongues, pero kung nasa stage ka, depende sa
status. Kaya nga po, sasabi ko sa mga worship team, yes, ang goal ng worship team is to lead. Diba? Lead ka, congregation, to worship God. Not self-enhancement. Hindi mo napakita mo, ikaw ay puspos. Oo, alam namin, lahat naman kayo pwede mo puspos. Hindi mo na kailangan stage. Sabi na hindi na kailangan na showmanship, whatever. So, technically, you must pray with the Spirit understanding. So, kailangan, maintindihan mo rin na, Lord, kasama kita, Lord, wisdom understanding. So, dapat talaga, nasa puso mo sila para hindi ka basta-basta madala na yung emotion. And then, next time, pangalaman tayo, worship in truth in the Spirit. Ito naman, worship in truth. Ang sabi dito, worship without falsehood. Huwad. Sabi ni huwad. Huwag lang tayo huwad. Huwag fake. Kasi pag dahil falsehood, ang dito naman tayo, kailangan daw sincere worship without hypocrisy. Walang hypocrite. Yung puro pakita ng tao, pakita ng aso, asa-aso, pakita na showmanship. O, di ba? Yung ano nga, yung kasi kapag, di ba, kung sabi, wala pa kasi kaya na yung umikot na mga video. Worship you, o yun, worship you, kapag wala yung video, worship you, pag dumali na yung video, worship you. Pag anda na yung video sa kanya, sa kamay, para makita na pala yung matindi worshiper. Hindi mo yan yan, Lord. Ano si Lord, consistent ka. With or without video, with or without an audience, ang audience mo si Lord. Diba kasi bakit mag-viral ka kaya? Baka lang baka na sayang mag-views eh. Sino ba dito kumita ng 1,000 sa YouTube? May mga vlogger ba dito? Meron ba kumita na? Actually, natanong ko na si Television Park. Natanong ko siya. Kasi meron tayong YouTube na page. Meron siya isang YouTube na clip, inabot ng million of views. Parang 10 million. Sabi ko, television, magkano ang buhay? Wala ba naman 1,000? 10 million din. Hindi mo kaya mahalaga kung ito na malakas na. 10 million na yun. So technically, yung mga iba talaga siguro, yun ay kanilang buhay. Siguro na 100 million, so sila. Pero parang 1,000 para sa sa. Okay, so next slide. Yun nga, sabi ko nila, not something that's done for show. Pag sabi show, hindi papakita ka sa mga tao. Ang papakita ka ng show, dapat sila show your sincerity, show your true worship area. Number 2, ito, it's pa, not outward form containing words of constant repetition. Ayan, so talaga hindi siya yung paulit-ulit na sabihin mo kasi marami gusto sabihin ikaw kayo. So pag talagang ito kung ano mo yan, so hindi siya paulit-ulit, marami ka sabihin sa kanya. Talagang iba-iba yung inawin mo. And then, when we studied the worship David, he was blatantly honest with God in his worship. Basahin natin sa palagay ito. Ibang verse, wala na pala. Si David po, alam natin, diba sabi nga si David is the one that captures David is after God's own heart. Parang dahil si David daw ang pinaka-close kay God kasi sa kanyang matinding pag-worship. Yes, matindi ko mag-worship si David. Pero, bago siya mag-worship, may mga ginawa siya. Hindi dahil magaling ka sumayaw, magaling ka sumigaw, magaling ka magsayaw, makapalang mukha mo, wala kang hiya. Kung wala pwede ka magsigaw kung saan, tumamuli ko lang, wala po sa pagkapagalingan yan. Ang worship mo, pag kumakanta ka na, sumasayaw na, yun po kaya ito, para final station mo. Kasi may mga ginawa ka before. May mga ginawa ka dahil sa hindi, sumusunod mo yun. Sa kanyang pastor, Samuel. Si David, bago yan lumabas ng pray po yan. Si David, nagbabasa yan ng Bible, worship siya. Kaya, pagdating niya ng worship, bang! Matindi ang mga. Pero isipin mo, ang tindi na kasalanan niya, murder, adultery. Pero kung napatawag ni Lord, di ba, una-una, adultery. Sinili pa niya yun, kaya asawa si Bathsheba, di ba? Pinasata siya, naliligo, si Bathsheba doon. Alam, nakikita
hindi para ako napansin. Di ba? Kasi naman chico eh. Dapat hinarangan niya, di ba? Ba't nakabukas? Ano naman si David? Hindi ganito pa. One look mo na siya. Kaya, isa na kayo na. Sobrang ganda. Parang maliligo na. Pag ano siya pag ano? Oh. Kaya sige, hindi siya tinigil na. Paglabas, kasi hindi mo naligon. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng affair. Ginawa niya, ang murder niya, pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Nilagay sa unahan. Hindi pinapatay siya, nagbuntis niya. Ano nagbuntis, di ba? Kasi baka uwi niya sa asawa, ano nagbuntis? Kasi padulog siya doon, nilagay mo sa unahan. Okay, agad. Eh, pag sa sugod, mga pana ka, ilan yung mga pana, 1,000 na pana. Iskila siya doon, tawag, okay, kagad talaga. Yun po nangyari. Pero ano nangyari? Hindi siya ano ang kasalanan na gawa ni David sa tao, sarili sa Diyos. Matindi pa rin siya pa rin ang isang mga di ba? After God's own heart. Kasi matindi siya worship at matindi rin mag-ginawa niya prior to worship. Amen? May na ano ba? May na-gets ba? Alam niyo na, alam niyo. So, alam niyo, di ba? Alam niyo ba? Parang kaya hindi ko alam maramdaman mo. Next. Worship according to the truth. Ano ba yung truth? Ayan, nakalagay sa John 17:17. Sanctify them by the truth. Your word is true. Balik naman tayo. Kapag nahindahan ko sa balik tayo. Hindi pa ako makulit. Inuulit ko lang yung sinasabi ng Bible. Ang truth ay the Bible. Di ba sabi nga sa John 46, sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Di ba? John 1:1, the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Pag tinulit mo yan, ito yun. So dapat alam mo rin yung mga laman dito para pag worship ka, pumutin ka na ngayon, kaya pag nag-worship ka na dapat nakapikit ka. Kaya nga sa aking request sa mga worship team, sa mga, yung kanta nila na sa worship, yung ano ba, madaling sabayan. Tapos yung madaling memorize. I worship you. Pumili ka na doon. Hindi mo na kailangan makita niya yung lyrics. At kung magpigit mo, isipin mo yung mga magandang ginagawa. Isipin mo yung mga promise na sila. Paano malalaman yun? Kung hindi mo binabasa yun. B-I-B-L-E, that's the book for me. Ito kasi mat-mat eh. Alam niyo yung gano'n. B-I-B-L-E, that's the book for me. B-I-B-L, Bible. Para nag-worship ka, how ang spirit mo, yung mga pangako niya. Yung mga binigay, yung mga provision, yung mga favor, yung mga salita niya. Kaya kailangan, when you worship the spirit, kailangan na, you worship in truth with the Bible. Bukod sa totoo ka na, meron po tayong mga benefits. Ano yung benefit? Ito po ang mga benefits of worship. Hindi ko na nilagay yung mga verse kasi nga maganda. Gusto ko, sinan nyo sa bahay ko yung mga verse na yan. Ito, yung sabi nito, sanctification of our soul. So meaning, sinasanctify niya yung kaluluwa. Pag ikaw nag-worship, parang, anong tawag doon na, parang sa kotse, not just, parang tune up, di ba? Tune up, change oil, ganyan. So parang nare-renew. Parang paglabas ko nito, bagong tune up. Bagong labas na klase. Di ba? Sarang ihataw yan yung mga kotse. Mabilis kasi bagong tune up eh. Psalm 63:1-5 speaks about David. Thinking David yan, kung paano niya sinasabi na Lord, ganito ka, napakamuti mo Lord, basahin mo. So number 1, kapag ikaw daw ay nag-worship in spirit, in truth, with your heart and your voice, your soul is overhauled. Okay? So yung soul natin, lagi yan, di ba? Yung mata kasi natin, di ba? Unless bulag ka, pag-dimik. Yung soul mo, kasi your eye is your window for the soul. What you see, absorb the soul. Walang nakita mo, walang narinig mo. Past. Kaya anong pinaka-best way para marinig siya is ilabas mo. And then papasok naman sa iyo ang Holy Spirit. So it is technically Psalms 63:1-5. Next, bandage are broken. Yan, basahin niyan, sabi sa Acts 16:25-26, ito po ay sila Paul, sila Apostle Pablo ay nakakulong. Anong ginawa nila sila? Nag-worship sila. Pero bago sila nag-worship, nag-pray sila. Nagbasa sila ng Bible. Ano nangyari? I
lumabas ang mga. Ganun din po tayo. Pag tayo nag-worship, true worship in spirit and in truth, we were free from bondage. Madadamay lahat. Pati yung mga kapatid mo, yung mga kaibigan mo na hindi, wala kayo, madadamay lahat. At sila maalis na, ano po nangyari? That is the power of God. Yun po yun. Kaya yun po ang benefit of worship. Meron pa, pangatlo. Elevates our faith. Yan. Tinataas po niya ang ating pagtuo. Yung kwento po dyan sa Matthew 15, 21 to 20, po yung babae, babae na hindi siya Jew. Sabi niya kay Lord, Lord, pagalingin niyo po ang anak ko kayo. Hindi. Sabi niya, nag-umiling siya. So, hindi. Kaya hindi ako Jew, alam ko, si Lord, papagalingin ang anak ko. Sabi ni Lord, hindi binibigay ang pagkain ng mga tao sa mga aso. Sabi niya, kahit ang mga aso mga kinakain yung mga mumu, yung mga puso. Sabi niya, content na ako sa mga andang mga tapon-tapon at dami. Content na siya sa mga pagsamantalan tayo, we have the full. Meron tayo na full access sa lahat. And then minsan, hindi tayo na-contento. Pero itong babae ko, hindi niya alam kung ano yung ginagawa niya. Basta di alam ko, basta ako, papagalingin ako. Na-content siya sa mga kira-kira. That's how you worship Him. Through worship. So kaya, when you nag-worship the Lord, is sanctification of soul, bondage are broken, and it are free. And then finally, it promotes holy living. Amen? Kung wala pa akong malakas ang sabi, holy living. Yes, church. Diba nakalagay sa atin, present your body holy. Para, ano yung present? Di ko na nilagay. So, kung yung katawan natin, gawin natin, kaya malinis sa mata ng Diyos. Kasi ito ay temple of spirit. That is the true worship. So, pa ikaw ay nag-worship. Kaya sabi ko, ang worship, hindi yan all about yung pagkanta, sayaw. It's all about your relationship with God. Diba? Kung paano ka magsalita, kung paano ka magbigay. Give this was a worship. We worship Him. Kung yung kano kayo. So, kasi alam mo bakit? Kasi binababa mo sarili mo, pinataas mo siya. Minsan kumatay mo siya, hindi ka mapagbigay kasi ang pera mo ay gamay, sakto lang. Pero binibigay mo lang nag-elevate ang faith mo Kaya binigay mo ngayon, nagtiwala ka sa kasi worship. So yung katawan mo na inaayos mo na hindi mo pinapapolyut. Ano ba nagpapolyut sa atin natin, di ba? Sa ER, things that bind your mind. Yung sobra sa social media. Pag pumasok yan, wala na, slave ka na. Di ba? Tapos sobra naman sa mga mag-net time ka, doon puro marta. Net time. Di ba? Bukod sa negative ka na, masaya ka pa. Ganun po ang mga dapat gawin. Pero alam ko, lahat tayo ngayon, alam ko kayo po ay nag-pray. Alam ko kayo po ay nagbabasa ng Bible. Alam ko kayo po ay matarang ng buhay. At alam ko kayo po ay sinira niyo na yung bandage. At alam ko na this time, kapag dumating ang panahon, sabi mo, I want to worship like David. I want to worship tulad ng mga worshiper na God na nangyari kay Paul. Gusto ko mawala ang mga bandage. Pag ako'y kumanta, tanggal ang mga bandages. Pag ako'y umawin, tanggal ng mga parang gusto ang aking faith ay parang yung babae na yun na kahit mga mumula, mga tira-tira na, mga nakuha niya. Ako po ay takas yun. Ako ay takas ang kanyang at wait to Lord, at ito ang buhay. Voice ko ay makapagalan ka. Kaya ngayon, natin ang nagsasabi, may sapat tayo. At again, sabi natin, we give praises. Lord Jesus, once again, Lord, our true worship you, Lord, with our heart, with our mouth, with spirit and in truth, God, we give worship to you, God. We give worship to your name. Oh, Lord, worship to you. Oh, Lord,
For your name is great and greatly to be praised. Now we give worship to your name. Oh, worship to your name. Oh, for